Mga supermarket ang paghihigpit ng sinturon ng mga consumer dahil sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Kapag magtaas ang kuryente, gasolina, those are costs you cannot avoid. Hindi lang manufacturer mag-increase, kahit kami. On top of their increase, mag-adjusting kami ng kaunti because how do we cover the increase in salary? Kahapon, kinumpirma ng DTI na nagpetisyon na magtaas ng presyo ang mahigit 40 sa mga pangunahing bilihin. Kabilang dito ang sardinas, mga delata, gatas, kape, instant noodles, bottled water at maging sabon. Nasa 10 sentimo hanggang 7 piso ang petisyong taas sa food items, habang 1 peso and 50 centavos hanggang 9 pesos and 75 centavos naman sa mga non-food items. Ngayon, ang kinoconsider talaga natin na dahilan ng mga manufacturers sa pag-increase ng presyo ay yung cost ng raw materials na kapag minsan po imported pa to. Kagaya ng sa canned sardines po, tamban, yung isda mismo na ginagamit para sa sardinas. Sabi ng Alliance of Concerned Consumers in the Philippines o ACOP, hindi man katanggap-tanggap ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo, dapat ding isipin ang kapakanan ng mga manufacturer. Ang pinakamagagawa siguro ng gobyerno is to regulate, 'di ba, nung hindi masyadong mataas na although na expected yung pagtaas, pero yung presyo dapat yung kaya pa rin, yung abot pa rin ng mamamayan. Bukod sa mga pangunahing bilihin gaya ng delata at gatas, may isa pang pinangangambahan ngayon. Ito ang tuluyang pagtaas ng presyo ng bigas dahil na din sa mataas na presyo ng palay. Sabi ng isang rice miller, pumalo na sa 34 pesos ang presyo ng palay sa Bulacan. At posible pa itong tumaas ng hanggang 38 pesos sa susunod na linggo. Ito na ang pinakamataas na presyo ng palay na kanilang naitala. Akong tinapalay ng magsasaka at saka ng mga rice mill dito sa buong Central Luzon. Ngayon lang nangyari yun. Sa larangan ng palay na nang bentahan sa ganitong lean months, ngayon lang nangyari yung ganyang kataas. Sa kanilang pagtataya, kung ganito kataas ang presyo ng palay, posibleng umabot sa 57 hanggang 60 pesos ang kilo ng regular milled na bigas. Dapat imbestigahan ito, sabi ng Bantay Bigas. Dahil posibleng pinagsasamantalahan ng mga middleman ang presyo sa international market. Tagapataasin ang presyo ng bigas sa mga palengke. Ever since, hindi pa umaabot ng gano'n ang presyo ng palay. Kahit 25 nga bihira eh. Meron krisis sa world market in terms ng supply ng bigas. So yung krisis na yan ay talagang matindi yung epekto sa atin dahil number 1 rice net importer tayo. Hindi nagkomento ang Department of Agriculture sa taas ng presyo ng palay. Pinabulaanan din nila ang pahayag ng ilang samahan ng posibilidad ng krisis sa bigas. Hindi dapat natin in-speculate yung mga ganyan na bagay kasi market effect sa ating mga kababayan. So, but sa nakikita natin, sapat naman ang ating supply. Sa ngayon, nasa 42 pesos pataas ang kilo ng local rice, habang nasa 45 pesos naman ang imported. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Samantala, tiniyak po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sasapat ang supply ng bigas sa Pilipinas hanggang matapos ang El Nino sa susunod na taon. Ayon po naman kay Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilio, kung mapapanatili ang level ng produksyon, tinatayang magkakaroon ng 1.96 metric tons na rice stocks ang bansa sa katapusan ng taon.